Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Ang cyber libel case ba matagal ang desisyon sa korte? Well, technically kasi hindi naman dapat tumatagal ang mga kaso, pero kumpara sa maliit na kaso mas matagal ito kasi nasa level ito ng RTC or Regional Trial Court. So hindi ito pasok doon sa tinatawag na summary proceeding. Hindi kagaya ng mga maliliit na kaso halimbawa sa MTC, yung mas maliit na korte, kagaya halimbawa ng ejectment, hindi ba? So yan ay summary in nature, yan mas mabilis. In fact, wala na nga presentation ng witnesses dyan eh. Mga dokumento na lang at mga affidavits ang sinasubmit nyo, maaari ng desisyonan. Pero ang kaso ng cyber libel, it's a regular case filed with the RTC or Regional Trial Court. So expectedly, mas matagal. Kaya ang tanong, bakit may isang korte mas mabilis kaysa doon sa kabilang korte? Kasi napakaraming factors. Una, baka maraming kaso doon na nakabinbin sa korte na yon. Definitely, mas matagal. Kasi ang problema natin, maraming abogado, pero konti lang din yung gustong maging huwes. At bukod dyan, bihira rin, dahil konti lang gustong maging huwes, maraming mga lugar hanggang ngayon may mga bakante pang posisyon. Kaya limitado at konti ang korte. Ang mga Filipino, very litigious, mahilig tayong magdemanda eh. Hindi ba? Yung ang kagaya yung joke ko nga, yung tito ko nga nakuha ng malunggay, gusto niya padalan ko ng demand letter eh. Oo, yan. Totoong nangyayari yan. So, nung sinisingil ko na ng acceptance fee, patatawarin niya na lang daw. Ayun lang, di ba? Pero you know what I'm saying, we're very litigious. So kaya minsan nagtatagal po. Pero marami namang reforma, in fairness, ang Korte Suprema. Kagaya ngayon, may tinatag na tayo ng continuous trial, tuloy-tuloy na. Hindi ka na pwedeng basta magpa-postpone. Sa nung araw, yung kaso, hahawakan mo, yung anak mo 5 taon pa lang. Taon ng binibilang. Ay, nakapag-asawa at may apo ka na doon sa taon sa anak mo, hindi pa tapos ang kaso. Hindi na naman po ganun ngayon, medyo mas mabilis na. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.